Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga viewers, mga hunters, mga tropa natin dyan, ang mga naniniksay, mga mahilig sa airgun. So, magandang araw po sa ating lahat, isang mapagpalang araw po. So, ngayon po, meron akong gustong gawin na hindi ko alam kung matutuwa kayo rito, pero para sa akin, ito yung gusto kong gawin sa laruan ko eh. Gamit ko to pantiksay. Tingin na gamit ko pantiksay. Single cock lang siya. Ngayon, meron akong red dot. So, ang gusto kong mangyari dito, pag ikinasa ko siya, doon pa lang iilaw ito. Pagputok, pagbalik sa dating position, mag-o-off yung red dot. So nangyari kasi kuminsan, since na hindi naman ako laging nag-on ng red dot, hindi ko siya laging ino-on pag gagamitin ko. So bubuksan ko lang siya pag meron akong target. So kuminsan medyo nadidelay ako ng konti. Sa pagkasa naman, pasensya na, may nagtatrabaho, maingay. Sa pagkasa naman, hindi ako laging nakakasa, no? Ikakasa ko lang siya pag meron akong tatargetin. Yan. May puputokan na ako, tsaka ako pala siya ikakasa. Pag angat, tsaka ako pala ikakasa. So doon, yun ang gusto kong mangyari dito ngayon. So medyo magkakaroon ng konting pagbabago na pag ikinasa mo siya, tsaka pa lang ito iilaw yung red dot. Pagputok, pagkalabit, pagbalik ng hammer sa dating position, mag-o-off na yung red dot natin. So yun ang gagawin ko dito ngayon, para hindi laging pirming naka-on kahit wala akong tinatarget, naka-on yung red dot. Usually kasi ganun na nangyari. Pagka kahit na wala pang target, kuminsan nakabukas na yung red dot natin. So medyo sa battery, medyo umiigsi yung lifespan ng battery. Madali siyang maubos. So, para sa akin, gagawaan ko siya ng isang way para medyo ma-less yung yung konsumo sa baterya, which is gagana lang siya pag ikinasa mo siya. Yan. Hindi ko alam kung matutuwa kayo, pero gusto ko tong gawin sa sarili kong gamit. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo. Merong matutuwa siguro, merong hindi natin alam isip nila, basta yun ang gusto kong gawin para sa laruan ko. So dito, ayan, may mga pyesa ako rito na gagamitin, yung mga available ko lang na pyesa, kagaya nito, yung mga scrap na wire, holder ng baterya, tapos kapirasong plate na nakatupi na, heatsink ito eh. Tapos ito, micro switch. Yan. Ito yung takip ng red dot, bubutasan ko to para daanan ng wire niya. Tapos dito sa board, meron akong kukunin na connector. Ito yon. Yan, tong connector na to, pare sila. Tatanggalin ko pa to. Tatanggalin ko dito sa board. Ito lang, yung ganito lang kukunin ko silang magpares para pwedeng tanggalin. O magpalit ka ng scope, pwede ka magpalit para tatanggalin mo lang sila. Pag iwalayin mo lang, separate mo na yung red dot doon sa may battery na may switch. So yan, mga lang to. Yung mga available ko lang na pyesa na pwedeng magamit dito sa akin, sa gawaan ko. Ngayon, kung meron kayong mai-recommenda sa akin na mas maganda, na mas simple o mas convenient para sa na gamitin, pwede nyo sabihin sa akin, pwede nyo ituro sa akin kung ano yung pwede pang magamit. So sa ngayon, ito muna yung gagamitin ko kasi ito yung mga available ko na gagamitin. Micro switch, battery holder, button cell para yan. Ito yan. Ay, nalaglag. Yan siya. Tapos tatakip.
So siguro po pwede rin dito yung, since na 3 volts lang ito, sunod siguro gagamitin ko kasi mas mabulto na yun, mas malaki na yung AA o AAA na battery. Yun, mas matagal ang buhay nun, mas matagal siyang ma-discharge, mas matagal siyang gagamitin. Since parehas lang sa bilang 3 volts kasi itong button cell na to. So baka sa ano, yun ang gamitin ko rin, depende kung anong kalalabasan nito. Tapos yan, sa board kailangan ko nung dito yung connector nya. So yun, sana maging ano, maging successful itong gagawin ko na to. So abangan lang po natin, at medyo kakalas ako nung kailangan ko, medyo prepare ko ibang gagamitin ko. Yan lang po, abang-abang lang po, antabay lang. Yan, babaguhin natin yung ano. Yan, tinanggal ko na yung takip. Ito yun. So itong ano na to, ito palang scope na red dot na to, ano siya, Tasco ang brand dito. 1 to 11 ang kanyang tag dito. Yung selector nung ilaw niya, yung lakas nung red dot, nagmumula siya ng 1 hanggang 11. Sana makita. Ayun, 11. Sa ibang-iba siya, ibang-iba ito doon sa ibang nagagamit na nakita ko nagagamit nila, na merong red and green. 1 to 5 na red, 1 to 5 na green. Yung number 1 nung mga nabibili na ganon, number 1 pa lang, number 11 na nito. So sobrang liwanag kasi yon. Eto, hindi siya ganon kaliwanag, hindi siya ganon kasinag. Lalo na kung gagamitin mo siya sa gabi, number 1 lang, okay na. Kitang-kita mo yung target. Hindi ka masisilaw, hindi sabog, hindi kalat yung tuldok na pula. Buo siya. Yun ang performance itong Tasco. Matagal na to sa akin. Matagal ko nang gamit ito. Sa totoo lang, mas matanda pa to ng 4 na araw do sa bunso kong anak. 19 years old na yung anak ko, yung bunso ko. So ganun na rin to, 19 years na rin ito sa akin, na kaming magkasama. Ginagamit ko siya dati sa gabi, nangilaw kami ng ibon, kung ano nung pwede matarget sa gabi. Araw, yan, ginagamit ko rin ito. Yun. So matagal-tagal na rin, medyo nagkakaroon ng ano, parang mapa yung sa loob niya, pero hindi ko pa siya binubuksan. Kasi pag binuksan natin ito, hindi natin siya nilagyan ng gas, hindi natin siya na vacuum, magmo-moist siya. Ang katangian nito, weatherproof siya. Kahit na malamig, sobrang lamig, maulan, hindi siya nagmo-moist, hindi nagbabago yung loob niya. Yun ang gusto ko rito. Unlike dun sa mga, syempre hindi naman natin pwedeng ikumpara yung presyo nito sa presyo ng mga nabibili sa online, no? Pa 500, 600, 1,000, ibang iba. Ito isinasab noon, nung araw, kahit na tag-ulan, mamaril kami mga bato-bato, mga ibon. Ginagamit ko siya, sinasaba ko siya sa ulanan, hindi siya nagmo-moist. Never pa na yung nagkaroon ng moist. Kaya yun, sulit na ako rito. So ayun, mag-prepare lang ako ibang gagamitin natin para dito sa tatanggalin ko to, yung switch na to. So ayun, abang-abang lang po saglit. Abang-abang lang tayo at i-ayos ko ibang gamit. So ayan, ito na yung switch, yung dating mahaba na lever arm nya. Pinutol ko, binaluktot ko siya, pinorma ko na nasa sakto doon sa ano, sa hammer. Tapos yan yung, ito yung plate kanina, so binutasan ko na rin siya. Tapos yung battery holder, yan, naka-ano lang to, naka-epoxy ginamit ko. Tapos ito sa ibabaw, yan, magiging ganyan siya. So lalagyan ko muna ng pansamantalang dikit para
may screw natin na maayos. Yan. Ganyan, ganyan. May screw yan eh. Yan. Oh. Yan ang magiging forma niya. So, ita-temporary ko muna to para makita nyo kung paano bago siya i-connect. So, ayan guys, na-temporary ko na siya. Ayan, naka-screw siya. Screw sa ilalim ito. Ayan. Tapos, temporaring dikit ko lang muna. Hindi ko pa siya nai-screwhan. So, ayan yung magiging laro niya. Kita ba? Ayan, naririnig niya lumalagitik. Ayan, nag-on yan. Off. On. Off. Yan. Pag ikinasa siya, tignan nyo naman ito yung lever arm nung micro switch kanina. Yan. Yun. So kung tatanungin nyo kung hindi ba siya sagabal pagka pumalo yung hammer, hindi naman po kasi kusa siya magi-slide kasi yung lever niya itinupi ko na naaayon doon sa pagka-slide ng hammer. Kaya pag kinalabit, may slide din siya. May slide lang para itulak niya. Yan. Ayan siya. Yun. Oh. Yan, off na yan. Ibig sabihin naka-off na pagka nakabalik sa sa dating position yung hammer niya. Yan, pag ikinasa mag-on. Off. Temporary lang yan. Ito pa yung wire nakalabas pa. Medyo papagapangin natin yung wire dito. Punta dito sa taas. Yan. Bababa na ganun dyan. Sana maging successful to. Ito naman ang sisirain natin. Sorry naman sa'yo, Red Dot, sa tagal-tagal ng panahon mong kasama ako. Bubutasin ko na siya para lusutan ng wire. So yun guys, nabutasan na natin siya. Sorry naman sa iyo, tas ko binutas kita. Pero kung sakali naman, madali naman siya ibalik sa dati. Tapalan lang ito. Kahit yung glue stick po pwede na dyan kung sakaling ibabalik siya sa dati. Tapos guys, ito sa loob, maghihinang tayo dito. Ito. Hinangan natin ng isang wire yan, tsaka itong sa labas. Kahit na hindi na natin to hinangin, naman to, maididiin na siya ng takip. Iipitin na lang natin yung isang wire dito. Bali, ito yung plus, positive side ito yung negative. Yan, ito kasi yung battery. Yan. Itong nasa labas na ito, yan may sulat. Yan yung positive side. Tapos yung pinakagitna niya, ito, yung parang may square, yan yung negative side niya. So sa switch, kahit na magkabaligtad, kahit alin yung positive man o yung negative, yung lalagyan natin ng switch, okay lang. Wala naman magiging problema. Pero ito, since mas malapit itong niya, isang wire dito sa common nung switch, doon ko na lang siya ilalagay. Yung negative na lang ang puputulin ko. Yan, ganyan. Ito, natanggal ko na rin yung kanina, yung connect, yung doon sa board. Yan, nakakita tayo ng pwede natin magamit ng mga pyesa. Yan, o. Pero kung sakali, pwede natin silang paghiwalayin. Madali na. So ito naman, maghinang na tayo rito sa
sa switch. Oo, tama. Sa micro switch. Isang side ng battery. Ayun, nalagyan na natin siya ng wire. Battery switch, nakatawid na siya. So dito naman sa loob nito nilalagyan natin para may kabit natin ito. Yun. Alright, lapit na, konti na lang. So dapat ito tugma sila. Yan, ganyan. So dapat yung plus, yung pula magkatapat sila pag nilagay natin para siguradong ilaw. Kung mamaya magkapalit, hindi siya ilaw, masisira ang ating nahulog. Masira ang ating red dot. So kailangan tugma sila. Ayun, naihinang na natin siya guys, isang tugma sila. Plus. Alright. Tapos dito na tayo. Ito naman hinangan natin. Lusot natin yung wire. Lusot ko pala. Ako lang pala, hindi kayo kasama. Yan. Then kung hanggang saan to aabot, pagdugtungin natin sila yung hindi masyadong sagabal. Yan. Ganyan. Para medyo nakatago naman siya, hindi siya harang. Mga ganyang kahaba, okay na yan. Ito doon. Yan, okay na yung haba niyan. May tatago na natin yan. Tapos ito dyan. Alright, yan, ganyang kahaba. Ayun guys, naikabit na natin siya. Yan. Naka-wire na ito ibabaw niya. Ngayon mangyari niyan, ito, pirmi na ito naka-on. Kung saang gaano kalakas na ilaw o liwanag ang gusto natin, pipirmi na siya naka-on. Tapos, dito na lang siya itong switch na to, ito na lang magpapatay sindi sa kanya. So, sa ganon, hindi masyadong gamit yung battery. Magsi-switch on lang siya pag ikinasa mo to. Yan. Pag ikinasa mo siya, iilaw na yan. Ayun. Nasa na? Kita ko na kanina. Yun o. Okay? Yan. Nakailaw na yan. Takpan ko lang. Yan. Nakakasayan. Pag nakakasayan, kita nyo, may ilaw na siya. So pagka ipinatok natin siya, kinalabit natin,
bumalik na sa dati yung hammer niya, namamatay ng ilaw. Pag ikinasa mo siya ulit, yon, pagkasa tsaka pa lang siya iilaw. So pag pinutok mo siya, kinalabit mo, yon, wala na ilaw. So sa ganitong paraan, para sa akin, mas makakatipid ako sa battery. Mas tatagal siya kaysa dun sa kadalasan ginagamit ko na naka-on ito palagi, or i-on ko pa lang siya pag mayroon akong tatargetin. Kuminsan, syempre, medyo may delay. Unlike dito, sa idea na to, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo, no? Para sa akin lang to, para ano, opinion ko lang o idea ko lang para sa sarili kong gamit, na pag ikinasa mo siya, ilaw ka agad, doon pa lang siya iilaw. Pag pinutok mo siya, kusa na mag-off. Yun, itong idea ko lang to, yun, para sa akin. Hindi ko to ginawang video para gayahin nyo o sabihin ko na ganito ang gawin nyo. Ito ay para sa akin, idea ko lang. Sinishare ko lang yung idea ko. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo, pwede naman, wala problema. Yan, pag kinasa, mag-on yung ilaw. Yun, kailaw siya, yun o. Pag pinutok, teka, forma. Sorry, hindi ko nahawakan. Ayun, wala na. Ulitin ko. Total, nandiyan na siya. Ayun, wala ilaw. Saan yung ilaw? Yun. Ayan, nakailaw na. So, ipuputok ko siya. Pagputok, sabay nawawala yung ilaw. Ayan siya. Yan. Micro switch. Tapos, button cell holder. Tapos, yung connector kanina na tinanggal ko doon, kinahi ko lang sa board. Ito lang yung mga parts na meron ako dito. So, yun yung inadapt ko lang, pinagsama-sama ko. Sinakripisyo kong butasin yung takip nung redag ko na matagal na. Yan. In-score ko pala ito, naka-score yan, dalawa. Doon sa metal plate na pinabas ko kanina. So, yun. Okay na. Medyo makakatipid na ako sa baterya. Medyo hindi na delay. Alang kahit na naka-aim ka na ganyan, tsaka mo siya ikasa, doon pala siya iilaw. Pagkalabit, kayang ilaw. So, yun. Sana po magustuhan nyo yung video kahit na ganito lang. Share ko lang yung konting nalalaman ko sa mga ginagawa-gawa ko. Maraming salamat po sa mga nanonood, sumusuporta sa akin channel. Medyo matagal tayo mag-upload kasi maraming ginagawa. Busy pa. So yun, sana po tuloy-tuloy lang po sa panonood, sa pagsuporta sa akin channel. Hanggang sa susunod po ulit. Yan. Hanggang sa susunod po ulit ng mga video natin. Salamat po, paalam.